protektahan ng mga Chinese na nasa bansa. Kasunod ito nang nadiskubring bangkay ng isang Chinese at isang Chinese-American na mga biktima raw ng kidnap or ransom. Balita hatid ni Chino Gaston. Grabe. Nakabalot sa kumot ang dalawang bangkay ng lalaki nang ma-retrieve mula sa bangin sa barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur noong June 24. Di pa malinaw noon ang kanilang pagkakakilanlan, pero kalaunan lumabas sa investigasyon na mga biktima sila ng kidnapping. Chinese ang isa sa mga biktima habang Chinese-American naman ang isa pa. Batay sa autopsy, bukod sa mga pasa sa katawan, walang nakitang malalang sugat o tama ng bala ang mga biktima. Ayon sa pulisya, mga negosyante ang dalawa na kinumbida raw ng mga kapwa Chinese rito sa Pilipinas para sa isang business venture. So, yun po ngayon yung direction po ng ating investigation dahil hinahanap po natin ngayon kung sino po yung supposedly kakatagpuin po nila nung sila ay dumating. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, June 20 dumating sa bansa ang dalawa at may sumundo raw sa kanila sa airport. Nakausap pa raw noon ng isa sa mga biktima ang kanyang asawa sa telepono. Pero pagsapit ng hapon, hindi na raw siya makontak. Kinabukasan may tumawag na sa kaanak ng mga biktima at nanghihingi ng 5 million yuan o katumbas ng 40 million pesos na ransom. Nakapagpadala pa raw ng pera ang pamilya pero hindi na sila kinontak ulit nang nanghingi ng ransom. Para ng June 23 po ay nakipag-ugnayan po yung abogado po ng isa sa mga biktima regarding nga po doon sa isa sa mga nawawalang biktima. At then nung June 24 po ay naka-receive po sila ng information po sa provincial director po ng Camarines Sur at informing them na may dalawa nga pong found dead body. Kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry na nakidnap at pinatay ang isa nilang kababayan. Kasabay nito ay nanawagan ng Chinese Embassy sa Pilipinas na gawin ang lahat para protektahan ang mga Chinese national sa bansa. Sabi ng Kaya, that's why, yan. Yan ang problema. Grabe, dumadami na talaga ang kriminalidad, kidnap o ransom. Tingnan nyo. Nagbabayad na pala yung pamilya ng 5 million, tapos pinatay pa rin. Sobra talaga, ang dami talagang demonyo sa Pilipinas. Mga walang kaluluwa. Yan. Alam nyo kung sino yung mga ganyan gumagawa ng ganyan na malakas ang loob na gumagawa ng mga ganyan? May mga yan, may mga sindikato yan. Itong Pilipinas, maraming mga sindikato. Grabe, walang awang pinatay. Kararating pa lang pala sa Pilipinas, pinatay na. Yan dapat ang alamin mo, Marcos Jr., kung gaano kabilis pumatay ng mga Pilipino ng dahil lang sa pera. Tingnan mo kung ano ang ugat, pira. Dahil sa kahirapan. Dahil yung iba, walang trabaho, walang hanap buhay. Pero yung iba naman na gumagawa dito, ng mga ganitong pagpatay, bayaran, mga ano din yan, mga talagang sobrang salot na mga mukhang pera yung mga ganyang ang iba dyan. Kahit may trabaho, papatay pa rin. Tingnan nyo, marami ngayon ang mga pulis na mga sangkot sa mga ganyan. Ilang pulis na kaya ang nahuhuli ng sangkot ng mga ganitong krimen. Pero hindi ko naman sinasabi na pulis ang gumagawa dito sa itong kidnap na pumatay dito sa Chinese. Hindi ko sinasabing pulis. Pero ibig ko lang sabihin, marami ang pulis na sangkot din sa mga ganitong gawain. Mga sanay sila sa mga ganitong gawain na ransom, tapos papatayin pa. Ilang Chinese ang ginagawaan nila ng ganito noon pa yan Panahon pa ni Aquino. Nahinto lang itong mga ganitong issue ng panahon ni President Duterte. Tapos ngayon bumalik na naman tong kidnap o ransom na to. Nakakatakot. So Marcos Jr., sino ba ang mag-invest? Tingnan mo itong dalawa pala pupunta dito para mag-invest. Inaalok daw ng negosyo. Nagpunta dito itong dalawang businessman pala itong dalawa na Chinese at Chinese Americans.
Inaalok sila ng negosyo, tapos ganun na lang ang mangyayari sa kanila. Pagdating ng ng ilang linggo, nawawala na agad. Tapos tatawag na lang sa pamilya ng ransom money. Nagpapadala pala ang asawa, ang pamilya, tapos pinapatay nyo pa. Wala ba kayong, yung gumawa nito, tatanungin kita, demonyo ka, wala ka bang pamilya? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak na babae? Wala ka bang asawa? Bakit ang bilis niyong pumatay ng tao? Hindi niyo ba nararamdaman sa puso ninyo ang awa? Bakit ganun-ganun na lang kayo pumatay ng tao? Nang dahil lang ba sa pera? Kaya niyong gumawa ng ganun? Kakarmahin din kayo. Alam niyo masaya, alam niyo akala ninyo masaya kayo ngayon, may pera kayong nakuha, napatay niyo yung tao. Hindi kayo mahuhuli. Pero wag kayong kampante, mahuhuli rin kayo, mga demonyo kayo. Nakakagigil kayo eh. Dahil hindi lang ito isang pagkakataon, sobrang daming kriminalidad na nangyayari sa Pilipinas ngayon under Marcos administration. Ito ba, Marcos administration, ipagyayabong mo sa suna mo? Sige, resolbahin mo ang mga ganitong krimen. Ang ganitong mga kidnapping for ransom. Yang mga druga ang dahilan. Siyempre yung gumawa nito, baka high sa drugs. Tapos kinikidnap, pinatay. Kaya walang awa sa puso ang pumatay ng mga ganito. Nakakatakot ang Pilipinas. Kaya yung mga kaibigan ko, ilang mga kaibigan ko na nagsasabi dito na pupunta ng Pilipinas daw sila sa Palawan. Ano ang advice ko sa kanila? Not now. Not this time under Marcos administration. Because all the criminality is rampant. Talagang malala ang kriminalidad ngayon sa Pilipinas. Kidnapping, rape, hold up, drugs, ang dami-daming mga baliw na sa droga, na handang pumatay. Yan ang nakakatakot sa Pilipinas. Kaya sinabihan ko yung mga kaibigan kong Chinese, sabi ko, wag na wag kayo talagang pumunta ng Pilipinas ngayon under Marcos administration. Dahil marami ng mga Chinese na pinagdiskutsahan sa immigration pa lang, pag-iinita na kayo ng immigration dyan, basta Chinese kayo. Yan. Sobrang abusado, nakakahiya na talaga kayo. Nakakahiya talaga ang Pilipinas na ngayon sa record na ganito ang pinapakita ninyo. Buong mundo news ito. Malalaman ito ng buong mundo. Na kung anong klaseng gobyerno ang Pilipinas na mayroon na walang pakialam. Walang pagsugpo sa mga ganitong krimen. Sino ba ang gustong magpunta na mag-invest sa Pilipinas? Pag ganito ang bansa mo, wala. Dahil ang mga investor, matatakot din yan. Takot yan magpunta ng Pilipinas. Kung ganito ang bansa, walang safety nila. Walang safety sa pera nila. Pag malalaman ka ng mga Pilipino, hold upin ka. Sasakay ng taxi, basta ganun-ganun na lang, kikidnapin. Ano yan, hindi ba yan nakakatakot sa mga foreigner? Hindi nga lang foreigner eh. Kahit nga tayo, mga Pilipino, takot din tayo. Nangyayari din sa atin yan. Ganon ba ang pinapakita ng Marcos administration? Nung klaseng presidenting mayroon kayo? Wala naman ako sa Pilipinas. Hindi naman ako presidente ninyo, nagpapakita lang na bangag. Wala siyang pakialam sa inyo. Sa Pilipinas. Kung anong rate o bagsak ba ang Pilipinas, wala siyang pakialam. Ang sa kanya lang, nakaupo siyang presidente, kamkam ng pera, bulsa dito, korupsyon, left and right, yan lang. Pasikat, nagiging presidente ulit ang mabahong tae na Marcos. Yan ang gusto nila. Itong mga sip-sip puwit din, himod puwit na mga aliporis niya, ngayon, nagiging himod tumbong na rin. Mga walang hiya kayo. Mga kupal kayo. Ganitong mga krimen
nakakasira sa pangalan ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Mga gobyernong abusado, bangag, ganitong krimen ang nangyayari sa Pilipinas, nakakasira yan sa pangalan ng Pilipinas. Kaya walang investor na pupunta dyan na mag-invest sa Pilipinas. Tandaan nyo yan.